Yung amo ko, sinasabi nyo, amo ko, si Bongbong Marcos. Kayo lang naman nagsasabi niyan. O sige, sabihin nyo na, wala yung amo ko. Nandun sa Malacanang, baka tulog na nga ho yun gabi na, alas 9. O baka nagtatrabaho pa, nasa Malacanang. Pag binalikan ko naman kayo, pag sinabi ko, yung amo nyo, ano ginagawa? Magagalit na naman kayo. Pag sinabi, hindi ko alam kung ano ginagawa doon sa kulungan. Yun yung wala. Si Bongbong, presidente natin, nandiyan sa Pilipinas. Si Duterte, nandun, nakarehas. Yung amo mo ang wala. Paano sasabihin, wala yung presidente, ayun, nandun sa Malacanang. Yung amo mo, ayun, nakarehas. Yun ang wala sa Pilipinas. Yun ang siguro hawak yung yung selda, nakaganon, no? Kailan kaya ako lalabas dito? Kailan kaya yung interim release ko? Ikaw naman, binabaliktad mo. Yung bossing ninyo, nandun, nasa selda, nakakulong. Tapos sabi sa inyo, punta kayo sa maisyug namin. Di naman kayo pumupunta. Kinupal nyo na naman. Kupal talaga kayo mga DDS, no? Kinukupal nyo lagi si dating Pangulong Duterte. Nakarehas na nga, kinukupal nyo pa mga DDS kayo. Ito, si Chavit, ngumangawa. Game na! Magandang gabi kanina at lahat nakikinig sa programa mo, magandang gabi. Opo. So, sa palagay po ninyo, nasabi na ninyo lahat ng gusto ninyong sabihin sa inyong press conference? Nagpapa-interview na, Hindi na mapakali si Manong Chavit. Siguro nga, sabit, Siguro nga, sabit. Si Manong Chavit, kaya ganyan. Ano ba yan? Biruin mo, magkokomento ka, kasama mo pamilya mo, kasama mo asawa mo, kasama mo anak mo. Ikukomenta mo lang. Ano yan, pangmalakasan mo na yan, ibinalandra mo pa yung picture, litrato, pati nung anak mo. Tapos ang isisigaw mo lang, makikipagbardago lang ka dito. Bangag ka ba? Anak ng putik na yan. Mga DDS, sandali, bago ko umpisahan ito. No? Pag kayo bumanat, ibinalandra nyo yung litrato ng anak ninyo, misis ninyo, galing-galingan nyo naman. Ako nga ito, mag-isa lang ako. Wala yung pamilya ko, hindi ko sinasama. Ginagalingan ko Lahat with explanation. Kayo naman, mga DDS, ipinagyabang nyo na yung itsura ng mga pamilya nyo dyan, ibinalandra nyo na, galingan nyo naman, wag naman yung parang piso comment lang. Anak ng tupak naman yan. Wala bang ibang style na masasaktan si Mark Ramos? Grabe naman. Ano yan? Tatlo kami para pag binardagol. Tulong-tulong kaming tatlong pamilya. Kasama yung anak ko, kasama. Corny ha. Anjologs ha. Ikaw naman, Marjan. Galingan mo. Hindi yung, wala. Bangag ka. Tapos na yon. Pang piso comment lang yan Ba? Tapos sabay mamaya, nasa na 20 pesos na bigas. Ganyan na yan mamaya, Friends kanina? Palagay ko naman, kung nasabi ko naman lahat na. At yung mga pabintang sa amin, attack dog yung mga yun. Attack dog. Binabayara para siraan kami. Ayun. Kung may kami ghost project, pakulong kami. Papakulong daw sila. Sige, hindi, imbestiga. Ba't umiiyak ka kagad? Hayaan mo lang. Ako, ang gagawin ko mga kababayan, kung ganyan, tatahimik lang ako. Tahimik lang. Sige, imbestiga. Sige, okay. Gusto niya tulungan namin kayo? Ganon. Hindi, si Manong Chavit, ang aga-aga, umiiyak na agad Sasalita na agad si Manong Chavit Gagalit. Keso daw, walang kwenta. Hindi dapat siya naging presidente. Yun yung mga sinasabi ni Manong Chavit. As if naman, parang may nagawa ka naman, Manong Chavit. Ano nagawa ni Manong Chavit? Ano ang pinagmamalaki ni Manong Chavit? Yung dati daw na kay erap-erap. Ganon. Diba? Akala ko siguro ni Manong Chavit, magagawa niya kay Pangulong Bongbong Marcos yung ginawa niya dati kay erap. Naku po, gising na po ang mamamayang Pilipino. Kilala na po kayo ng mamamayang Pilipino, Manong Chavit. No, hindi na ho ito. Kailan?
2012 or kung anong panahon, 2008 o 2008, hindi na ho, Manong Chavit. Ngayon ho, kilala kayo ng mamamayang Pilipino, sir. Di ba? Sabi ni Annabel, itong si Manong Chavit, imbis na tumulong sa bayan, manggugulo pa. Mukhang maiimbestigahan eh. Mukhang maiimbestigahan eh. Siguro iniisip niya, Chavit Singson ako. Nung palang hong sa umpisa, mga kababayan, yung sinasabi ni Chavit Singson na, ayoko na dyan, sumuporta. Kasi wala naman yan, di na nga kami kilala niyan, ganito, ganyan. Ganun po talaga pag maging presidente. Ano po? Ganun talaga pag magpresidente. Wala nang kikilingan. Sabihin mo, tinulungan mo. Tumulong ako diyan sa kampanya niyan. Ikinampanya ko yan. Ganito, ganyan. Ano gusto niyo? Salbahin kayo kung merong makita na kalokohan o kung merong makita na illegal sa ginagawa ninyo, salbahin kayo. Ganon. Kapalit ng suporta ninyo. Kagaya ni Buloyski, di ba? Suporta kami kay Marcos! Siguro, nakita na ho nila, mga kababayan, na mayayari tayo, baka maungkat. Suportahan na natin para meron pang resback sa kanila. Para may pang resback kay Bongbong Marcos. Na, tinulungan namin kayo, ganito, ganyan. Ikinampanya namin kayo, ganito, ganyan. Pero hindi pwede yun sa gobyerno. Diba? Kailangan ang gobyerno walang kinikilingan. Kagaya nung kay Buloyski, tingnan nyo kung pinansin ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga paentablado ni Buloyski, malamang hanggang ngayon umiiyak yung di umanong biktima, di ba? Sir Romy Escalera Brothers, baka hanggang ngayon umiiyak yung di umanong biktima ni Kibuloy. Hindi papansinin. Bakit? Kasi kaibigan ni Buloyski, yung presidente, walang nongga, walang chabit-chabit sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, which is ngayon banat, chabit. Ang malinaw po yung inyong mensahe kanina na dahil hindi na po kayo nakaupo sa pwesto, wala nang pumipigil sa inyo sa batas para kayo po ay magkaroon ng isang construction company at magkaroon ng mga proyekto. Yes, ganun ba? Wala pa rin ako doon. Hindi na ako bumalik sa kumpanya namin. Kaya mga ibang kumpanya ko, kung anong kinikita nila, kanila. Like, wala na, hindi nasabit. Ano yung niya, yung isang kumpanya daw, LCS, Luis Chavit Singson. Yun yung isang kumpanya. Diba? Sabi ni Kare-Kare, Bagoong, Mark, dami mo sinasabi. Ano ba nagawa ni Manong Chavit? Ewan ko dyan kung ano nagawa niyan. Magsugal. puro yun lang naman ang nakikita natin ginagawa ni Chavit Singson. Magsugal. Diba? meron din akong mga radio station. Kung anong kinikita nila, sa kanila na. Parang hindi naman ako maniniwala doon, sir. No? Pera pa diya. Siguro ngayon na lang po. No, sabi ni Kare-Kare, wala nga di ba? Kaya nga ito, puro na lang ako kung ano-ano na lang sinasabi ko dito kay Manong Chavit para mapag-usapan lang namin. Hindi, umiiyak kasi. Umiiyak, kaya pansinin natin. Wala akong kinukuha. Alright. The best ko na lahat. Well, aside from the fact that sa batas, kung kayo po'y walang pwesto, pwede. Andali lang Kayo, napapansin ko sa inyo, si Rian J. Sabat. Napapansin ko sa inyo, pinag-uusapan natin si Chavit. Tapos, ang tatanungin nyo sa akin, lalaki ba talaga si Jinggoy? Dumugo ba talaga yung puwit ni Jinggoy? Yun yung balita dati. Huwag nyo nang isingit si Jinggoy.